Well, Franny, una-una, kailangan natin sabihin or banggitin na yung House of Representatives, nagawa nila yung katungkulan nila, natupad nila yung katungkulan nila. Dumaan yung impeachment complaint sa tamang proseso. Sinunod nila yung patakaran nila mismo sa House, yung rules of impeachment. Sinunod din nila yung abiso ng Korte Suprema dun sa desisyon ng Duterte versus House. So, as far as the House of Representatives is concerned, nagawa nila yung bahagi nila dito sa impeachment process, the first phase, no? Nasa Senado na ngayon yung second phase, no? Pag na-transmit na yung article sa kanila, ang bayan ngayon, ang buong bayan, syempre, ang gusto natin mangyari ay ito pa rin din nila yung katungkulan nila, hindi ba? Kung yung House nga tinupad yung tungkulin nila, what more dapat yung Senado? Ito pa rin din nila yung katungkulan nila. So ano ang katungkulan nila under the Constitution? Gaya ng sinabi mo sa monologue mo, they should proceed to trial forthwith. No? Now, si dating Senate President Soto, alam mo na yan, napag-usapan na natin dati, naghanda na siya, di ba? Nagkaroon na siya ng mga preliminary preparatory works kasi alam na niya, parating yung article. So, nagsimula na yung paghahanda. So, ang expectation ko dito sa bagong liderato under the new Senate President, si Cayetano, patuloy pa rin yung paghahanda. Hindi dapat ito matitigil. And therefore, the moment na matransmit na yung article sa kanila, there is no valid reason for any delay. So, ang expectation dapat natin, tayong mga mamamayan, tayong mga botante, ay matutuloy yung impeachment trial, no? Within reasonable time. Para sa akin, kung akong tatanungin mo, Frami, based na rin dun sa mga unang preparasyon na ginawa ni Senator Soto, I think maaaring mag-trial na siguro within 1 week or 2 weeks, no? Kayang-kaya yun, hindi yun imposible. At the latest, siguro at the end of the month o kaya first week of June, no? So, hindi reasonable kung madidelay yung impeachment trial katulad nung nangyari dati nung panahon ni Escudero na higit sa 1 buwan o higit sa 2 buwan yung delay. Yan ay hindi tama, hindi yan ayon sa rules at definitely unconstitutional yung ganon. Ang pananagutan nila ay sa botante, no? So tayo mga botante dapat matalas nating inoobserbahan yung kilos ng mga senador. So, unang-una, kailangan natin establish ulit, no? Emphasize natin, Frami, na malinaw yung utos ng saligang batas, and that is to conduct trial forthwith. Ibig sabihin, wala silang choice but to convene as an impeachment court. Hindi na to pinagbobotohan. No, hindi ito yung pwede ba tayong hindi mag-convene as an impeachment court. That is not the case. Kung hindi sila mag-convene as an impeachment court, they are violating their oath. They are violating the Constitution. At yan na dapat tandaan ng mga botante natin na itong mga matataas na opisyal na hinalal natin ay hindi sumusunod sa utos ng konstitusyon. Una-una, kailangan natin aminin na tahimik ang ating saligang batas sa ganyang pagkakataon. No? So, wala sa provision ng Article 11 yung anong gagawin kung nag-resign. No? Ang pwede lang natin masabi ganito, kapag nag-resign bago ma-impeach, ang jurisprudence natin dyan is tapos na. Tapos na lahat. Basta nag-resign bago ma-impeach. Katulad dito nangyari dun sa dating ombudsman, si Gutierrez. No?
bago pa siya ma-impeach ay nag-resign siya. So sabi ng Korte Suprema, tapos na. Wala nang usapan dito.